So for today's video guys, so paano mag-appointment sa PSA para kumuha ng birth certificate, marriage certificate, Sinomar, death certificate at Sinodet. Kung interesado ka po guys, sa panaroon ni Vita hanggang sa dulo, so mag-intro na tayo. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tuturuan ko kayo guys kung paano tayo mag-appointment sa PSA kapag tayo ay kukuha ng birth certificate or marriage contract or death certificate at mga iba pa or Sinomar. So kasi kailangan natin mag-appointment muna bago tayo pumunta sa PSA. Para po makapag-appointment po tayo, so punta po tayo sa website ng PSA. Punta po tayo sa Chrome, and then i-search po natin yung PSA app online appointment. Ayan, and then meron pong lalabas dito. Ito, i-click natin itong PSA online appointment system. Yung pangalawa po, i-click natin itong civil registration service appointment system. And then dito tayo mapupunta sa meron sila ditong step na pwede natin ito basahin, pero yan yung ituturo ko sa inyo guys, para po makapag-appointment tayo dito. And then i-agree po natin ito. Ayan, pwede natin ito basahin, itong important reminders nila po ito. Yung mga minors po is not allowed po na mag-appointment, at kung isa ka pong representative or authorized na hindi po sa'yo yung kukunin mo na document tulad ng certificate, birth certificate, hindi po yan sa'yo. So, kailangan meron kang authorized representative na kasama yung valid ID niya. So, yan. I-next natin ito. So, ito yung dito sa purpose of your appointment. So, select a purpose. So, dito po, ito po yung mga, meron pong lalabas dito na mga option dito. Kung wala po dito sa option, kasi isa-select natin dito yung yung reason kung bakit tayo kukuha ng mga dokumento tulad ng birth certificate or Sinomar or death certificate. So, anong reason kung bakit tayo kukuha? Kung wala po dito, so pwede natin i-click dito others, pero kailangan natin ng specific natin. For example, kukuha tayo ng birth certificate, anong reason kung bakit tayo mag-appointment. So, yun. Pwede natin sabihin na para sa purpose. Yun. So, depende po yan sa inyo kung ano po yung reason niyo po, kung anong dahilan kung bakit kayo mag-appointment. Sa akin is para po sa purpose. Yun ang ilalagay ko dito sa purpose beneficiaries. Yan ang ilalagay ko. And then, i-click natin itong next. And then dito, mapupunta mo dito sa region, sa choose a region. Siyempre meron pong mga kung saan kang region po. Siselect niyo po dito kung anong region niyo po. And then choose an outlet kung anong pinakamalapit sa inyo na PSA. Siyempre, ayan. Kung lalabas po dito yung pinakamalapit sa inyo na address or PSA, ayan, meron pong lalabas na map dito. And then scroll down natin. Pwede natin yan basahin guys, pero scroll down natin para po lalabas itong next, and then next natin. So dito ang ilalagay natin dito yung kung sino po yung maka-claim. Kung sino po yung maka-claim ang ilalagay natin dito. For example, kung ikaw po mismo ang kukuha, so yun ang ilalagay mo dito. Kung sa iba naman, so yun, kailangan po ng authorized, kung sino po yung maka-claim, yun po ang ilalagay nito. Ang dali naman, ilalagay niyo po dito yung pangalan, middle name, gitnang pangalan at yung apelido niyo. At kailangan po ng email at mobile number. So kailangan, ang ilalagay niyo dito ng email is yung active. Kasi magsasend sila po ng OTP. So, ayan, bilapkin ko muna to guys.
So ayan, kapag na-fill up natin ito, so i-click natin itong I agree and then click natin itong next. And then ito, punta po tayo sa ating Gmail account and then tingnan natin yung ating, ayan, meron silang pang isi-send dito ng OTP. So ayan, click natin, i-copy po natin, and then i-copy paste natin dito. Copy paste natin and then verify natin. So dito naman, so next step po is please enter the certificate you are requesting for. Ilalagay natin dito sa certificate type. So kung ano po yung kukunin natin na dokumento. For example, kung birth certificate or marriage certificate, sinumar or death certificate. So birth certificate po yung kukunin ko. So ayan, i-click natin. And then relationship, kung ano yung connection nyo po. For example, kung sayo po yan, so self po yung i-click niyo. Kung hindi po, for example, tulad ng sabi ko, authorize po tayo dito. Kung authorize, kung hindi sayo yan, kasi kamag-anak mo lang, for example, pinsan mo yan, so authorize po yan. So, i-click natin itong authorize representative. So, dito natin ilalagay yung name ng kukunin natin na birth certificate or depende po sa inyo kung ano pong kukunin nyo po na certificate type. Kung death certificate, yun po ang ilalagay nyo po dito, yung pangalan po, yung pangalan niya at middle name at yung last name, yung apelido niya po. Yan po yung ilalagay nyo dito. Kung dalawa yung kukunin natin na certificate, so pwede tayo mag-add po dito. So add another certificate. So yan. Ito lang yung kukunin ko po. So i-next natin yan kung tapos na po yan. Next naman is please select your preferred date and time of appointment. So dito, isa-select natin kung kung kailan tayo kukunin yung certificate. Itong mga blue po dito, so yan, dyan tayo pwede makapag-appointment. Kapag dito po, makikita natin, for example, dito sa 6, November 6, so makikita natin dito na full po yan lahat. So, dito tayo sa 11. Dito sa 11, so ayan, makikita natin dito na meron pang available po dito sa 11. Dito tayo sa 11:30. So, yung 11 AM, so full po yan. So, 11:30 AM tayo. Yan, i-click natin. Kapag na-click natin, punta po tayo dito sa next. So, dito natin makikita yung details po ng appointment natin. Please review the detail of your appointment. So, pwede natin ito i-review kung mayroon pong mga mali. So, kasi make sure po natin na wala pong mali kasi hindi po lalabas yung ating kukunin na document kapag hindi po tugma. Kailangan correct spelling po yan. Walang mali po. Kung tama po yan, so pwede natin ito i-click itong confirm. Ayan, so you have successful book an appointment in phase A. I-next natin yan. So, yan. Susunod naman na gagawin natin, so pupunta tayo sa Gmail natin, sa Gmail account natin. Meron sila po na sinid po dito na yung appointment slip natin, yun po ang ibibigay po natin kapag dumating na po tayo sa PSA. Yun ang ibibigay natin sa guard po para po papasokin nila po tayo na meron tayong proof na nakapag-appointment po tayo. So yan, pwede natin yan i-view or i-reschedule po natin. Click natin itong view appointment. So yan yung sinasabi ko po na appointment slip. Yan po yung ibibigay natin po sa kanila. Sana po naintindihan niyo po. So maraming salamat po sa panonood and God bless to all.